sinasadya naming nakarecord para yung bang mali maitama na. Para yung ibang LTO personnel maging aware na mali pala ito. Ito pala tama. And sa parte naman ng motorista, para matuto rin sila na mali pala ito. Ito pala tama. Unfair naman doon sa iba na nagtatrabaho ng tama. And tayo naman, temporary lahat dito eh. Masarap sana, pag nag-retire tayo, wala nang ganitong complaints. No? Kaya gusto nating ma-address. And sabi nga ng iba, ako daw ay namumulitika kasi naka-video pa. Doon sa hindi nakakaalam, RD, police pa ako, tumutulong na talaga ako. Nasa active service pa ako, ginagawa ko na ito. Nakasuhan nga ako ng MMDA dahil dito eh. Alam mo, sabi nung isang opisyal ng MMDA, retired ka na, bosita. Huwag ka nang makialam. Sabi ko, ibig palang sabihin, dahil retired na ako, kahit mali ang gagawin nila, wala akong pakialam. Sabi ko naman, sa pagtulong naman, wala naman sinabi sa batas na pag-retired ka na. Hindi ka na pwedeng makialam. No? And, hindi ito trabaho ng congressman. Pinagpapatuloy ko lang, RD, yung advocacy. Kasi, sino naman ang magtatanggol doon sa mga nabibiktima ng maling panguhuli? Wala naman. Nung nasa active service pa ako, madalas akong tumawag dito sa Cebu. Hindi pa ikaw ang RD. Nakikipagtalo pa sa akin, nagmamatigas, na parang ang dating, ba't ako nakikialam? Sabi ko, kaya ako'y nakikialam, kaawa-awa yung nabibiktima nyo. Gawin nyo ng tama yung trabaho nyo, ba't ako makikialam? Makakapagod. Nag-entertain kami ng tawag, 24/7. Siyempre, kung maisaayos to, maganda ang pagtingin ng publiko sa LTO, mababago yung sistema. Dalawa kasi ang nakikita natin, RD. Yung iba, intentional. Dahil ugaling Pilipino, pag nagigipit, nag-o-offer ng suhol. Pero ito, RD, nakikita ko, unintentional. Medyo hindi lang siguro marunong yung tao natin. So, hintayin na lang natin yung evaluator. No? Siya ang Assistant Regional Director. Maganda, umattend tayo lahat para ma-correct. Actually, madali naman tong i-correct eh. Sino kaya ang pinakamatagal na dito sa LTO? Kayo? Ang isang problema sa LTO, RB, halimbawa, bago yung sasakyan ko, narehistro sa LTO, yung date of registration, no? Or month, hindi tugma doon sa ini-issue na plaka. Diyan nagkakaproblema, RD, kasi may mga tao tayo hindi marunong mag-interpret ng plaka versus validity ng rehistro. At siguro, RD, kung pwede ako mag-suggest, dapat may standard practice ang LTO
Pag nagparehistro ako, RD, gawin din ng LTO, lahat ng LTO personnel concern, yung ginagawa ng iba. Valid until October 2027. Nakalagay. Ang problema kasi, RD, yung ibang LTO personnel naglalagay ng validity. Yung iba hindi naglalagay. So, ang problema dito, RD, okay lang pag ang nakapara, nakasita, LTO personnel na marunong. Pero pag ang nakapara, RD, LTO personnel na hindi marunong, may problema tayo. Imagine, sa central office, law enforcer ng central office, 8 years na. Hindi pa marunong mag-interpret ng rehistro. May district officers ganun din. Ang daming problema. Tama-tama, nandito yung district officer, nandito ang chief operations, assistant regional director, RD, and lawyers. Tayo yung may whiteboard tayo or cartolina. Yung marker na lang. Alin gamitin? Ito natin. Ito ba, sir? Ito. Tama-tama mo. Saan yung boy? Kaya ID na. Pwede ba dyan? Pwede lang, sir. Ma-erase ba yan? Ma-erase yan? Ito, sir. Aram ng folder. Okay, brothers. Good morning. Mas request ko na ma-present ko dito, no? Para mas ma-appreciate ng bawat kasama natin. Yung pong rehistro ng kanyang van, Mitsubishi, brand new ito eh. Okay? Base po sa registration, 0706 21. So, ibig sabihin, ito po ay July. Ano po? Ganon din po yung kanyang official receipt. Ang MBUC, chinarge po siya ng LTO ng 6,000 pesos. Evaluator, ibig sabihin, 3 years. Tama po ba? Kasi sa light vehicle, 2,000 per year. So, ibig sabihin po, naka-registered siya ng 3 years. So, kung 3 years siya registered, ibig sabihin po, July 6, 21, magkakount tayo ng 3 years, 22, 23, 24. So, from July 6, 2021 to July 6, 2024, para ma-meet yung 3 years. Okay? Now, ang naisyong plaka po sa kanya, plate number, GAT 9145. 5. Kung hindi ako nagkakamali, tatanungin po natin yung
yung evaluator ng LTO. Bakit sinabi niyang expired? Naghahanap siya ng May 2024 registration. Tama ba? Tama. Hinahanap po niya yung renewal ng May 2024. Dahil ang ending plate ay 5. Tama? Oh. Tanong. 3 taon ang binayaran ng car owner eh. Kailan dadating yung 3 taon? 24, July July. 2024. Now, anong dapat gawin ng LTO? Ang dapat gagawin ng LTO, pag nag-renew ang car owner ng July 2024, sisingilan siya ng LTO hanggang July 2025. Tapos, dapat sisingilan uli siya ng LTO ng July 2025 hanggang May 2026. Yan ang para next time magre-renew si car owner May 2027. Mukhang si ARD sanay na sanay eh. Sabihin niyo po kung tama ako. Tama, sir. Oh, RD. Hindi pwedeng pagmultahin yung car owner na hanapan ng May 2024 sapagkat rehistrado siya hanggang July 2024. O ay nagbayad yung car owner ng 10,000 pesos. Kapatid, with all due respect, ang mali sa'yo, may ticket na, magmumulta na, humirit ka pa. Amenable, si ARD. Tama yung presentation ko. Chief Operations. Tama ako. Hindi po ako, RD, mag-aabala, pupunta dito na hindi ako sigurado. Sa plane tickets pa lang namin, 30,000 pesos na. Tapos, with respect to RD, kahit may pakita ko, tama ang posisyon ng car owner, hindi naman tayo nasa restaurant na RD, balik mo yung 10,000. May proseso. Eh, siyempre, ako, as advocate, ang layunin po natin, ipagtanggol yung nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at akong magbabayad sa kanya do sa problema na hindi ko kasalanan. Bakit kailangan bigyan ko siya ng 10,000? At bakit kailangan ipaalam ko pa sa inyo? Para ARD, RD, para yung nabibiktima ng ganito, magsusumbong din sa amin para ma-address. Kasi kung maghaharap-harap tayo, wala namang makiklaim sa akin yung biktima. Yung iba, hindi na magsusumbong, maabala lang pala. So, ARD, very clear, amenable yung ating ARD at nakita ko naman talagang marunong. And even the Chief Operations, talagang mali po ang ginawa ng ating evaluator. Kapatid, ilang taong ka ng evaluator? Umpisa ko siya mga nakaraang taon. Bago ka? Pero nakaraan na.
Hindi, yung total number of service mo sa LTO. Nung nakaraan ba? Hmm. RD, nandito ang documents. Ibibigay namin ito sa inyo. And sa ngalan ng public service, kasi ARD, pasensya po, with all due respect, magpapile kami ng complaint against your personnel. Or, with respect sa'yo, pwede kong ipagtiwala sa'yo, aasahan ko lang po, bibigyan mo ng kaukulang parusa ang inyong tao. Para matuto, wag nang gayahan. Mas mabigat, RD, pag ako nag-complain kasi sa ombudsman ko siya kakasuhan. Pero may lawyers naman po tayo, i-address lang properly kung anong appropriate sanction sa kanya, ipaalam lang po sa amin, okay na yon. Thank you po. Wala po kasi tayong personal interest dito. Ang gusto po natin, maitama na yung mali. Kasi, 10,000 is 10,000. Kung 100 pesos lang yun, kahit mali, okay na lang. 10,000 pesos. Mabigat po. Mabigat. So, iwanan ko po itong kopya sa inyo. Kayo na magsampa ng kaukulang kaso sa kanya administratively. At as advocate, para naman po mabigyan ng hustisya dito sa parte ng car owner, we will expect result. Bigyan niyo po kami. We will, sir. ARD, siyempre gagawa niyo ito ng corresponding report na ma-claim yung 10,000. Tama po ba? Hindi lang natin alam kung kailan to marirelease. RD, first time nyo siguro, ano? First time. First time. Pagka na-release, i-notify nyo lang kami, gagawin ko ng bonus dito sa car owner. Oh, brother. Dito sa Andiyan ang Kasi alam ko, RD, hindi yan ganun kadali. Maybe after 1 year or 2 years. After chief operation, after investigation, siyempre, ma-find out ninyo, may mali nga, gagawin niya ng recommendation na ma-release o ma-withdraw. Hindi ko alam kung anong term. We'll just check yung circumstances surrounding the circumstances kasi ka-assume ko pag Monday, return life operation, I will require the Okay lang, okay lang. Maghihintay naman kami. Ang importante lang naman dito, RD, ma-prevent na maulit yung ganitong sistema. Brother, ako, anak mahirap ako. Farmers ang parents ko. Pero hindi natin pwedeng palampasin ito, attorney. Sure, sir. Kasi, kung usap-usap lang tayo, pasensya na, walang impact hindi matututo. Pagsisisihan natin ito pag nag-retire na tayo sa pwesto. So, RD, ibigay ko po ito sa iyo. Kailangan niyo po na receive copy. Hindi na po. Hindi na, kasi may file naman po kami. Okay. French office po, after na ano namin sa racks na we'll finish the office with action taken. We'll just go through the whole process para Yes. process this. Okay lang, RD. Kasi, nag-present lang ako para yung pong ating legal officer and the chief operations makita na ano ba yung issue. And we all know na kailangan i-observe pa rin yung due process. Hindi yung base silang doon sa document. Mag-submit din kami ng briefing memo sa taas kasi para ma-resolve yung yung And by the way, RD, if I may suggest, i-recommenda na po ninyo sa central office. 2, once nag-issue ng registration, kung July, kung pwede, ang ibigay ng plate number is 7. Para hindi na mapahamak yung ating personnel. Second, yung ibang district offices, even central regional offices, pag nagrehistro RD, nakalagay yung validity ng rehistro. So kung may validity,
yung car owners and LTO personnel to include police officers and other law enforcement personnel, hindi mahihirapan. Lagyan po ng validity. After ng administrative proceedings namin, kung whatever is the result, i-recommend din namin doon sa center office. Kasi RD, ang maganda po, kung let's say talagang may problema pa sa plaka na minana ng present administration, ito naman minana ng present administration, ano? Kaya hindi ko sinasabing, oh, kayo, LTO, ganon. Minana itong problema sa plaka eh. Now, RD, just in case, talagang hindi available yung plates para commensurate doon sa month, no? Na ang dapat ending ay 7. Okay na rin yun. Andiyan na yung problema eh. At least mailagay, RD, yung validity. Kasi doon nalilito yung personnel natin. So, RD, kami may lakad pa. Salamat sa oras. Pasensya na. Anything for public service. Ang alam ko mga RD, mga senior citizen eh. Brother, si RD nang bahala sa'yo. Walang personalan. Kailangan lang magkaroon ng pagbabago. Okay?